ng galit, pagkadismaya sa nangyari itong ginawa ni Congresswoman Franz Castro na ipinakulong niya si Atty. Zulueta Lopez. Pinaka-latest is ang 75th Infantry Battalion, Army Battalion na nakabase dito sa Davao Region. Nagpahayag ng pagkadismaya at galit. Okay, panoorin natin itong video na ito. Magaling ka man sa Kongreso, itiyakin ng maraming tao na pagbabayaran mo ang pagiging kriminal mo, Castro. Ito ang naging isang panawagan ng maraming Pilipino na tuluyan ng makulong at maghimas ng rehas ang teacher party and its representative na si Franz Castro matapos patunayan ng Davao Court na convicted ito sa kasong child abuse at ilang pang mga akusado kasama ang dating congressman na si Santoro Campo. Isa sa pinaka-controversial na mambabatas ng House of Representatives na si teacher party list representative Franz Castro ang ngayon binubulabog ng maraming Pilipino dahil sa pagkaka-contempt nito sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zulueta Lopez, isa sa mga veteran lawyer at investigator ng Ombudsman ng Mindanao. Marami sa kanila ang tila hindi makapagpigil at halos mura-murahin online ang nasabing representative ng teacher dahil sa kanyang pagyayabang sa Kongreso. Ngunit kapalit ng kanyang tila kahambugan na ipinakita sa publiko, bumuwelta na ang 75th Infantry Battalion ng Philippine Army at dito'y pinatunayan dapat maghimas na ng rehas si Franz Castro dahil sa pinal na desisyon na ipinaba ng Davao Court laban sa kanya at kay Santoro Campo matapos mapatunayan na totoo at ito'y umabuso ng karapatan ng mga bata. Sa isang pahayag, nanindigan ng 75th Battalion ng Philippine Army na hindi dapat pinalalagpas ang pamahalaan ng mga ganitong klaseng aktibidades ng tila nagpapakilalang representative sa Kongreso, gayong wala ang isa sa mga building grupo sa Kongreso. Sa katunayan, inilabas na ng 75th Infantry Battalion ng Philippine Army sa kanilang official Facebook page ang opisyal na video kung saan tunay na maglilihim sa magiging convicted criminal ni Franz Castro. Ayon sa inilabas na ebidensya, tila kumpirmadong sinubukang itakas si Castro at Santoro Campo ang mahigit sa 12 batang lumaan sa Talaingot, Davao del Norte noong 2018. Ngunit nakalaboso sila ng otoridad maging ng mga polis kaya humantong ang lahat sa isang presintong harapan. Ayon mismo sa official Facebook post ng 75th Infantry Battalion Philippine Army, let us watch and listen to Baby Pilar Libayaw as she scolded Santoro Campo and Franz Castro when they were caught snatching away more than a dozen Luman children in Talaingot in 2018. Baby Libayaw is the matriarch of Manobo tribe of Talaingot. CPP-NP NDF exploitation of Luman children is real. Please share so that people may be enlightened. Ayon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, totoo at hindi imbento ang mga akusasyon laban kay Castro. Kaya't hinatulan itong guilty sa kaso ng child abuse sa Davao Court kung saan dito'y nahuli sila ni Santoro Campo na sinubukang itakas ang higit sa 12 batang luman sa munisipyo ng Talaingot, Davao del Norte noong 2018. Isa pa sa mga shocking revelation, maging ang kilalang humanitarian lawyer at nagpakilalang dilawan na si Atty. Maria Cristina Conti ay naniniwalang dapat ang taong minsan ang nai-convict na kriminal dapat magkulong na at maghimas ng rehas. Panoorin ang buong video kung saan kinilabutan. Okay, so itong 75th Infantry Battalion, if I'm not mistaken, if my memory serves me right, sila yung nakahuli, yung grupo ni Castro at Ocampo nung dalhin na nila ang mga lumad at tutupong bata sa isang lugar para turuan na lumaban sa gobyerno. Kaya nasa kanila yung video at yun, in-upload nila sa kanilang official
social media accounts. So, yun po ang malakas na ebidensya. Kaya ang korte, yung Regional Trial Court ng Davao City is nagdesisyon na guilty sila ng child abuse, kidnapping. Ako, personal akong naka-experience niya nung nasa serbisyo pa ako. Dito ako, this is Davao del Norte, ano? Kami naman, na-assign ako mostly sa Agusan, Surigao. Nung kapanahonan namin, grabe talaga ang panlilinglang ng mga makakaliwang grupo sa tribo. Noong una, napaniwala nila, itong makakaliwang grupo, napaniwala nila ang tribo na tutulungan sila nitong makakaliwa, tutulungan nila ang tribo para makaiwas sa mga exploitation, pinalabas nila ng masamang gobyerno, kaya sumuporta ang tribo sa kanila. But unti-unti, na-realize ng tribo na niloloko lang sila nitong mga makakaliwa. So, naabutan ko na sa aking area of responsibility sa Agusan del Sur and Surigao. Maraming eskwelahan na na-establish doon sa mga liblib na lugar. Eskwelahan. Tinuturuan ng mga bata. Kaya lang itong mga eskwelahan na ito, hindi accredited sa gobyerno, sa DepEd. Sila lang, itong mga kaliwa ang nagtuturo. At ang itinuturo sa mga bata, yung kasamaan ng gobyerno na dapat labanan. Kaya ang mga bata magagalit talaga sa gobyerno kasi yan ang itinuturo. It's Christmas. Holidays on hold because of sore throat? Mag-Strepsils na. Clinically proven to relieve. Kasi yan ang itinuturo. Kaya bata pa lang, uso sa mga kaliwa, minor de edad, humahawak na ng armas. So, nilabanan namin yan, in-expose namin, pinaliwanag namin sa mga tribal dato at dumating ang panahon, nakaunawa na ang mga dato. So, nung naintindihan na ng mga tribal leaders nila na niluloko lang sila, yung mga tribal leaders na ang mismong nag-abog, ayaw na namin sa inyo, umalis na kayo dito. Ganon po ang nangyari. So, sa aking experience, nung ganon na ang nangyari na ang mga tribal leaders na ang nag-abog, pinapalis na sila, ako ang pinalabas na masama. Ako daw ang nag-exploit sa mga tribal people at kinasuhan ako ng human rights violation sa Commission on Human Rights. Mabuti na lang, due process, ang mga tribal leaders nagsalita, nag-submit ng affidavit, nagpunta sa Commission on Human Rights at ikwento nila yung totoong nangyari na ako ang nakatulong sa tribo. Na wala akong ginawang masama sa tribo, kundi tulungan lang sila. Nagpaliwanag and then tinulungan sa physical na kalagayan, nagpatayo ng pabahay, nagbigay ng mga livelihood hanggang na-clear yung aking human rights cases sa Commission on Human Rights. Ganyan po ang kalakaran. Kaya panahon ni PRRD, binanya, nagkaroon siya ng order na i-close lahat ang mga eskwelahan ng Lumad sa mga liblib na lugar na ang nagpapatakbo yung makakaliwa. Kaya diyan ako bumilib sa kay PRRD, yung action man talaga. So, ito na yung 2018, itong nahuli yung grupo ni na Castro at Ocampo. Ito na yung nagsimula yung kampanya ng gobyerno na ihinto ang mga eskwelahan. So, nung nahinto ng mga eskwelahan, itong mga kaliwa, yun na, dadalhin ng mga bata galing sa tribo, dadalhin na sa ibang lugar kasi huminto naman yung eskwelahan, hindi na sila makapagturo yung turuan ng mga bata na magalit sa gobyerno. Kaya nahuli sila. At yan, may video nga yan, medyo napanood ko na noon. Sayang, hindi ko na naitago, hindi ko So, salamat sa 75th Infantry Battalion.
Ang tanong, dapat bang makulong itong nagmamagaling na kongresista? Bahala na ang ating korte. But meantime, ipagdasal natin si Atty. Sulweco Lopez na tatagan niya ang kanyang kalooban. Kulong siya ngayon hanggang Lunes pa ang kanyang paglabas. Samahan natin siya ng dasal. Mabuhay ka, Atty. Sulweco Lopez. Okay. So, narinig natin, ano? Ano bang narinig natin na katulad yun sa human rights violation. May human rights violation din ako eh. Alam nyo ba? Choose concepts. Alam nyo ba yung human rights violation ko? Umabot sa Netherlands. Sa Netherlands yung aking complaint. Pinadalan ako hanggang nakarating sa akin yung complaint na yun. Tapos nakita ko doon ang pangalan ng kapitan. Ano? Pangalan ng kapitan na isa sa nagpirma na reklamo laban sa akin, ano? So sabi ko, barkada ko to si kapitan, magkaibigan kami to, bakit nagawa niya akong traidorin? Nireklamo ako sa Netherlands, kasama siya sa nagreklamo sa Netherlands. So talking of kwanto yung in regards to yung kay Franz Castro, ano, dugtong ko lang muna kasi sinasabi ni General Macanas na nareklamo sa ombudsman. Ako rin, nareklamo rin ako sa Netherlands doon sa Santa Fe Katubig, Northern Samar, nakaabot sa Netherlands. So inaksyon na ng Netherlands. Di ba doon ang sintro, asan ba yung sintro ng ang tawag nito, yung Red Cross, yung sa Red Cross. Sama nagmula sa, parang alam ko, Netherlands yung Red Cross, o kung kamali naman ako, basta sa ibang bansa. Na pinadala ng sulat na may mga abuso daw ako ginawa na human rights violation. So, ang ginawa ko, talagang pinuntahan ko yung kapitan. Yung barangay na yon, pinakalas barangay ng Katubig, Northern Samar, pinakamalayo na. Kumbaga, boundary na ng Eastern Samar. Yung barangay Santa Fe, Katubig, Northern Samar. So, kinausap ko yung kapitan kasi kaibigan ko nga ano. Yun pala, sabi niya, Kap, sabi ko, mukha yatang tinatry doon mo ako, parang hindi tayo magkaibigan. Ako, sir. Kaupay mo magdinara sa amo lugar, tapos humuhong ko lang sa imo ito, sabi niya. Sabi niya, marami, maganda yung ang pagdadala ko sa barangay, tapos reklamo kita, hindi ko magagawa yan. Tapos, binabasa niya yung signature, letter to final, ay naku sir, sabi niya, mauna ini ang mid-cap, maraming signature sa mid-cap, yun pala, mid-cap, kinuha ng mga NDF, yung National Democratic Front, Communist Party of the Philippines, kinuha yung mid-cap ng mga signature, inattach nila sa sulat nila. Ayun, nareklamo nga ako, kaya yun ng Netherlands. So, na-quits ako doon kasi kinaunter ko na that signature was attached only coming from mid-cap activities. So, ganun na nangyari. So, balik tayo sa topic. Ano? Na ang mayroon ng Army Battalion, Army Battalion na nag-react yung 75th IB na nakabase sa Davao, Davao de Oro. De Oro ba yun? Del Norte. na sinasabi na dapat hindi palampasin ng gobyerno yung mga ganun attitude ng mga congressmen, o kay mga congressman, na si Atty. Lopez ay isang mabait at saka isang chief staff ni Vice Sara Duterte, ikinontempt nila.
So may nagalit na batalyon commander. Delikado na, may batalyon na, may commander na ng army ang nag-react. So baka susunod dyan, lilitaw yung mga pulis na commander. Pag lumitaw na yung pulis, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. So, ito na yung makikita natin. Okay? Very alarming ito mga nangyayari ngayon mga kaibigan. Kung hindi nyo alam na ang objective ng Partido Komunista sa Pilipinas ay sirain ang relationship ng mga Pilipino para tayo mismo mag-away-away. Mag-away-away. So, ganun yan. Tayo yung mag-away-away. So, pag tayo nag-away-away, masisira na ang ating samaan. So, paano ngayon kung ang batalyon commander ang nag-react dito na sa Luzon at tapos na si Castro? Hindi lang si Castro, tapos kayong mga congressman. Taong bayan, alert na kayo alert na kayo taong bayan. Suportahan nyo ang mga pagkilos para sa katotohanan. Huwag tayong sumuporta sa kamalian. Puro tayo sa tama. Ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang layunin lang yan ay sirain ang ekonomiya ng bansa para magalit ang taong bayan sa ating gobyerno. Kaya kasabi ko nga, nananawagan ako sa mga intelligence ng gobyerno na tingnan nyo na ang nangyayari sa Kongreso, wala na sa hulog, wala na sa tamang patakbo ng Kongreso. Namamali na sila. Personalan na yung ginagawa nila. Hindi na para sa ating kapakanan ng ating pamayanan. So, mga taong bayan, kilos tayo. Kilos tayo. Nagalit na yung mga batalyon commander. So, para marinig ninyo, para ano yung sinasabi, tingnan natin.